Shallow trough or C94W, mananatiling maliit ang tsansang maging isang active low pressure area. Pero ito ay kumikilos pakanluran, so posible yung trough nito ay lalapit sa bahagi ng Southern or Eastern Mindanao. Pero buong nalalabing ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng maalinsangang panahon maghapon at dahil na rin sa pinagsabay na easterlies at syempre yung range of high pressure area na umiiral sa atin sa silangan ng bansa. Forecast sa geomagnetic storm category na posibleng umabot ng G1 by April 4 o mapapaaga siguro ng April 3 ng gabi hanggang kinabukasan na ng April 4, 2024. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw ng Abril, April 2, 2024. Ang oras nating voice room ay maga ay alas 9:48 na o 49 na ng umaga. Patuloy at stationary na magiging maalinsangan ng ating buong maghapon mga folks at makikita naman natin sa ating tatlong araw na forecast and storm prediction ay partially cloudy lamang na may mga inaasahan pa rin tayong humid na maghapon mula ngayong araw ng Tuesday hanggang bukas na po yan ng Wednesday ng April 3, 2024. So expected pa rin na magiging humid at asahan ang napakamalinsangan at mataas na heat index natin maghapon. So ayon sa mga kumalat na nabalita, mula kahapon ay nag-declare na nga po ng mga walang pasok sa iba't ibang bahagi na na-declare ang mga lalawigan. Pakicheck na lamang ninyo sa inyong mga mainstream media at nakadeclare doon ang mga probinsya na declared po. Hanggang ngayong araw daw ng April 2, may mga probinsya na po na sinuspinde ang klase dahil nga po sa inaasahang napakamainit na panahon. Dahil nga po at naipasa na po kasi at gumagana po ang batas na ipinasa kasi last year ng ating mga senador na magkakaroon ng adjacent suspension at magkakaroon ng pagbabase na magsususpend ang klase kapag masyadong mataas ang heat index. Balikan nyo na lamang po yung nirelease na batas na yun o kung di ako nagkakamali, executive order. So pakibasa na lamang ninyo dahil last year pa naman yun ipinatupad. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro po few clouds, humid at mataas na heat index ang asahan pa rin natin ngayong araw ng Tuesday. At asahan po na may mga paaralan po na nasuspend po ngayong araw So check na lamang ninyo po sa DepEd siguro at sa mga stream media kung ano-anong mga lugar ngayon ang sinuspend ngayong araw. Dahil nga po ay umabot na naman po sa 35 degrees Celsius ang temperatura natin ngayong 10:28 AM. So, ibig sabihin, napakabilis po ang pagtaas ng mainit na heat index natin at currently 42.2 degrees Celsius na po ito ngayon. Sa aming weather station sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest temperature kaninang 5:56 AM ng pinakamababa na 26.9 degrees Celsius. Kahapon, 35.4 degrees Celsius ang naitala sa amin sa Caloocan. Kahapon ito hanggang maghapon umabot ng 4:36 PM ang ganito kataas na alinsangan. Siyempre, mataas ang aming heat index kahapon at 47.8 degrees Celsius. Kahapon po yan at naipost ko na rin yan kahapon sa ating init factor. Uulitin lamang natin ngayon ang heat index na naitala kahapon na naipost ko din, kinahaponan din. Since April 1 ay nakapagtala ng pinakamataas na temperatura ang Dagupan sa Pangasinan pa rin. At naipost na rin natin yung mga contours niyan. At pumapangalawa ang areas ng Camarines Sur, Capiz at the rest ng Iloilo ang halos sa pumapangatlo. So may pinakamainit na heat index o init pandama. So ngayong araw magdala po at uminom ng maraming tubig. Iwasan po dahil napakababa ng ating wetness factor. Ibig sabihin ng dehydration, napakabilis po. Nang within 30 minutes mataas na kagad ng dehydration sa ating katawan. So inom po ng maraming tubig. At kung maaari ay iwasan ang mahitsuro at uminom po at least sa tamang lamig lamang o malamig na tubig
para po hindi mag-trigger ang ating mga heat stroke. Dahil sobrang taas at may napabalita ako na marami na kaagad nagkaroon o nakaranas ng heat stroke na mga kababayan natin. So ingat na lamang po mga folks. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose, dyan sa Mindoro, na nasa 37.8 degrees Celsius, ang grabing init sa kanila kahapon. Sa lowest temperature sa Baguio City ay mas mababa so far at 15.4 degrees Celsius ang kanilang temperatura. At sa Inulan naman ay light rain showers lamang sa may bandang Baler na 7 millimeters lamang. And the rest, wala pong naitala ng mga kalat-kalat na pag-ulan na inaasahan since kahapon. Samantala ay yung ating space weather status ay merong naka-forecast po na possible na geomagnetic category na G1. Kung hindi man ngayong maghapon o bukas po yan ng April 3 ng hapon o gabi na aabot ng KP4 index pataas or mag-extend ito sa susunod na 2 araw na posibleng umabot ng G1 geomagnetic storm. Hopefully ay magiging katamtaman lamang ang magiging ganap dahil wala naman masyadong nakadirect sa atin sa Earth na malalakihang mga sunspots. And so far, nasa sobrang talikod na po yung malalaking sunspots ng AR3615 at saka 3616. Sa ngayon, wala pong nakatutok sa atin na sunspots. Medyo klaro po ang surface ng haring araw ngayon. So probably mga ilang geomagnetic field lamang ang ating mararanasan at manatiling mababa sa 50 lamang ang sunspot number. Sa ating nowcast KP index forecast at makikita natin ay inaasahan nga po na magkakaroon daw tayo ng posible pa ring unsettled geomagnetic field. Kung hindi man ngayon ay maaaring bukas po yan na magkaroon tayo ng unsettled geomagnetic field. Sa ngayon patuloy ang tahimik ng ating geomagnetic K-index pero posible pa rin ang unsettled at posibleng umabot ng active starting by April 4, 2024. According dito sa ating nowcast K-index mula sa data feed ng NOAA syempre. At posible pa yung tumaas hanggang 4.67. So depende na lamang yan at sa mga bagong forecast by April 5 ay magkakaroon ng mga ilang unsettled to active. So tingnan na lamang po natin and hopefully wag po umabot ng G1 geomagnetic storm na base rin sa alert message na lumabas since kaninang 2:08 ng madaling araw. So antay-antay na lamang po. And so far, mababa naman ang ating solar radiation at radio blackout na nasa 20% lamang sa loob ng 3 araw. So kalmado po yan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity. Dry na dry po ang ating outside humidity. So mabilis pong magpatuyo ng mga sinampay at 55%. Medyo maganda na rin ito kaysa naman sa makakaranas tayo ng humid dahil yung po ay dumudobe o tumitriple ang pakiramdam ng ating katawan. So far ay 55% ito, so medyo drier, alinsangan lamang na temperatura ang mas mararamdaman nating init ng katawan. Pero mabilis naman so far tayong matutuyuan ng pawis. So far, depende na lamang sa iba't ibang lugar sa bansa dahil ito ay base ito sa weather station namin sa Caloocan. So magbabari po yan kung saang lugar po kayo nakadestino. And so far, bumababa ito ng 4% since last hour. At sa ating atmospheric pressure, bahagyang mataas po at 1,012 hectopascals po instead ito since last hour. At patuloy pa rin yung ridge na yan ng mga high pressure area na mararanasan natin dyan sa silangan pa rin ng Luzon, typically. At patuloy naman yan dahil anticyclone nga po yan at inaasahan nga po na kukontra yan sa binabantay nating active low pressure. Na ngayon, inalis na nga po ng aking tropical cyclone sector. Kukumpirmahan natin kung tinanggal na nga po ng tuluyan. Pag nag-refresh ito, automatic. Tingnan natin. Yes, nag-refresh po. Automatic ang ating tropical cyclone sector at inalis na nga po siya sa aking tropical cyclone sector. Ibig sabihin lamang, tama po ang ating analysis na napakaliit po ang tsansa na mag-iisa active low pressure yan dahil nga po sa ating region high pressure area na paligid dito sa may bandang silangan ng bansa. Extending yan dahil nasa may bandang southern at eastern Japan po yung pinakasentro ng high pressure area at series of high pressure area sa may bandang silangan ng ating bansa. Kaya malabo po na may mabubuo pong active low pressure area mula rito sa may south of Guam which is inalis na nga ng aking tropical cyclone sector.
Samantala sa high tide and low tide status, medyo pa high tide pa lamang po tayo. So may 3 hours and 3 minutes pa po to high tide o eksakto mga 2:29 PM pa po mamayang hapon. So probably yung taas o level ng dagat sa pampang ng Manila Bay, kung sisilipin natin, ay pataas pa lamang ito, mga naglalaro sa mga around 0.2 to 0.3 meters po. Pero asahan mga bandang alas 2, mga alas 2 po o 2:29 PM ay aabot po ng 1 meter po ang taas ng ating buwan, ng ating high tide, at makikita po na aabot po ito ng 1 meter mamayang 2:29 PM. So, mga bandang hapon pa po kayo pwedeng lumayag dyan sa may pampang ng Manila Bay kung gusto nyo man. Pero ngayon medyo pwede na, medyo layo na lamang po kayo ng bahagya dahil magwawari po yan sa lalim. So, bandang Bataan siguro, hindi pa masyado sa pampang ng Manila Bay. Pero mamayang hapon ay pwede na po dahil aabot nga po ng 1 meter ang taas ng karagatan sa pampang ng Manila Bay. Samantala, sa ating almanak, sumikatuwang haring araw kaninang 5:50 AM at inasang lulubog itong mamayang 6:08 PM. Oops! Last quarter po ng ating sinag ng buwan, sakto 50% illuminated na po. Sisikat ang ating last quarter ng moon, mamayang hapon po, mamayang madaling araw, bukas ng madaling araw rather, at 1:12 AM at kinabukasan na po ng bago magtanghali ito, lulubog at 11:35 AM na po kinabukasan. So last quarter na po tayo ngayon. At yan ang naibanggit ko na rin o nai-report ko na rin sa aking Facebook page yung ating solar astronomical events. So tingnan na lang po ninyo yan. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy po at maaraw ng diretso ang ating maghapon at inaasahan po na mataas ang ating forecast ng temperatura na maglalaro nga po sa 37 degrees Celsius. Ganon din bukas, nakataas po sa hanggang 37 degrees Celsius po ang magiging forecast na temperatura natin sa bansa, halos, lalo na dito sa bahagi ng Luzon, ayon yan sa VC forecast sa PIMO weather page mismo. At ang lowest temperature expected naman ay naglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. So halos hanggang bukas po, patuloy ito magiging maaraw pero magiging partly cloudy daw ang maghapon sa iba't ibang panig ng bansa. So, tingnan na lamang natin kung mangyayari yan, mga po. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po, napakalinaw po o halos walang kaulapan na namubuo sa buong bahagi ng bansa. So, hindi natin masyado isa-isahin yan dahil mga ilang partly cloudy lamang din ang iiral, lalo na sa silangang bahagi ng bansa at patuloy tayong makakaranas ng maaraw, napakamaalinsangan at napakamataas na heat index ang airal sa buong bansa na po yan ha. Dahil kung titingnan natin ang infrared rainbow, halos wala po tayong mga makakapal na kaulapan sa buong bansa. At makikita natin ang easterlies na napakamainit na nagpapadoble po sa temperatura natin mula sa silangang bahagi ng buong bansa na po yan ha. At magkakaroon lamang ng mga ilang kaulapan na may mga forecasted na mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon, lalo na sa may bandang northeastern part ng Mindanao at eastern Mindanao at ilang parte ng Eastern Visayas area. Typically, mga hapon yan. At magkaroon man ng mga kalat-kalat na ulan, typically light rain showers lamang at mga cloud-to-cloud lightning strikes. Yung mga biglaang lightning strikes mula cloud pababa ay naka-forecast lamang at mababa at 40%. Pero mangunguna po ang buong bansa ng mas makakaranas ng maaraw at tuyot at drier na paligid po dahil mababa po ang ating humidity na nasa 54 to 50% lamang. So effective po ang matuyo at dahil po sa epekto ng mga regions ng high pressure area na nabanggit na natin since nung nakaraang buwan pa po na palagi nating nire-report, yung influence kayo ng range of high pressure area ay namumutawi sa buong silangan dagat Pasipiko natin. At dahil nga po dyan, anuman na low pressure area na posibleng mabubuo dito sa may bandang silangan o southeast ng Mindanao, malabo po talaga na magiging active low pressure area yan o mabuo man lang na maging isang active o maging active na low pressure area man lang yan. Dahil yung influence ng napakalakas na to na region 5 pressure area na ito ay pipigil po sa pamumuo ng anumang low pressure area. At nabanggit ko na po yan since nung katapusan pa ng February at buong March ay mataas ang inaasahan nating high pressure area dahil halos buong buwan ay mataas po ang ating atmospheric pressure sa hilagang bahagi ng Luzon hanggang South of Luzon po yan since buong March po yan. So dahil hot dry season tayo,
ay nakikonsider pa po ng mga ating weather agencies gaya ni Pag-asa na ito ay active mga ridge of high pressure area. At makikita naman ninyo kapag may high pressure area sa paligid, halos napaka-clear po ng kaulapan. Halos blue skies po yan pag sinilip ninyo. At makikita nyo kung nandiyan kayo sa may karagatan, ay blue skies po. Halos sa napakataas po ng atmospheric pressure sa bahagi ng yan. So, kaya tinatawag ni Pag-asa yan na may mga ridge of high pressure area. Baka kayo malito kasi pagka dinodrawing nila yan, ay parang zigzag na ganon. Hindi ibig sabihin ganyan lang po ang linya niya na. Ibig sabihin po niyan, ridges po yan, ganyan po ang buong hitsura ng ridge ng high pressure area. Ridge dahil hagdanan po o yung parang hagdanan siya na bilog-bilog na symbol na which is nasasakop kung gaano po kalawak yung high pressure area na yan. Kaya ganyan po. At to represent na lamang na simplify, ginagawa nila is parang zigzag, something like that. Pero ang hitsura talaga niyan ay ganyan po yan talaga. At kung titingnan ninyo sa ating surface map, mula rin sa data feed ni Pag-asa, makikita po ninyo na ridge, ang hitsura ng actual ridge ng high pressure area. Ayan po ang tunay na hitsura niyan. Yan yung mga blue lines na yan, yung mga isobar na yan. Yan po yan. Yan ang actual na hitsura ng ridge. At nire-represent na lamang nila as zigzag. Ganyan. So, para maintindihan ng mga kababayan natin, bakit ang represent nila ay parang zigzag lamang. Pero nire-represent lamang yan, yung linya yan ay maraming ridge ng linya ng high pressure area. Ayan. So, yan po ang nire-represent yan. Pero malawak po yan na umaabot nga po sa may bandang east of Mindanao. Kaya nga po yung ating low pressure area na supposed to be na namamataan din sa may south of Guam ay agad-agad din talagang madidisolve yan. At hindi talaga yan kakayanin. Dahil malawak nga po yung ridge of high pressure area na hindi kakayanin ng anumang low pressure na mag-develop kapag kaganyan ang senaryo. So makikita natin dito ay napakababa. Ayan. So naging trough na lamang siya na maaaring magpaulan sa iba't ibang bahagi niya ng Palau dyan sa may bandang south of Guam area. So balik tayo, ulitin natin ay ang buong bansa ay magiging drier po at halos buong bansa ay magiging maalinsangan po ang panahon. Magkakaroon lamang na may ilang mga forecasted, mga isolated, na mga localized thunderstorms, typically dito sa may bandang silangan ng Visayas at Mindanao area. Pero typically, light rain showers lamang yan at napakasandalian lamang. At maraming hihiling ng mga kababayan natin na sana lumakas pa ang pag-ulan, pero malabo po yan dahil mababa po ang ating water vapor sequence. Makikita natin sa ating water vapor dito sa surface map na water vapor. Kung titingnan natin ay napakababa po ng water vapor natin sa buong bansa. So yung mga hihiling na uulanin, pasensya na at maliliit lamang ang patak nito or maaring napaka-drizzle light rains lamang ang uulan. Pero asahan sa hapon na magkakaroon ng mga forecasted daw ng mga localized thunderstorms. So abangan na lamang ninyo yan mga folks kung mangyari. Asahan na lamang sa may silangang bahagi po yan ng Visayas at Northeastern Mindanao. Pero the rest ng bansa, halos napakaliit po ang tsansa. Ayan halos blue. So, napakaliit po ang tsansa ng ipinapakita na magkakaroon ng mga malakasang pag-ulan. Samantala, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula sa computer models, ay so far ay wala na po yung trough na nakikita natin dito na aktibo. So, typically, mga mahihinang trough na lamang yan. So, generally, wala po tayong aasahan na may mamumuo pa rin na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 hanggang 5 araw po yan mga folks. Maya-maya siguro magpapost na ako ng aking forecast analysis for tropical cyclone development for the month of April. So, antay-antay na lamang tayo mga folks ha. At maging sa ating mga global spectrum model ay wala nga po na aktibo na pamumuo ng low pressure area. Yung C94W that since na-dissolve na mga po at hindi rin kasi nakikitaan na further development itong C94W. Pero may tuturing C94W na kauna-unahang invest ngayong month of April 2024 na po yan. Pero patuloy tayong makakaranas ng mataas na high pressure area. Yung ridges niyan, patuloy po yan. Ayan, kitang-kita niyo po yung ridges ng high pressure area na sasakop pa rin sa bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas area. Lalaro yan sa 1,014 to 1,020 hectopascals sa loob ng 5 araw or hanggang April 8, 2024 na po yan. Ayon dito sa ating mean sea level pressure, courtesy o Pag-asa and Japan Meteorological Agency. Samantala sa ating West Pacific Basin na natili pa rin
nasa mataas pa rin na anomaly, at least nasa 40% chance. Yung posible pa rin redevelopment nito, so maaring mataas lamang na trough yan, pero yung posible niya maging active low pressure area ay very insignificant na nga po. Dahil sa loob ng 24 oras ay tuluyan itong bababa sa 20%, at sa ating anomaly naman na binabantayan ay so far nasa at least 40% po ito, at sa loob ng 24 oras ay bababa rin ito hanggang 20 to 10%. So mali talaga ang tsansa niyang mabuo, at makikita naman natin sa ating global hazards o traffic hazards outlook mula kay NOAA ay hanggang second week ng April ay manatili tayong below average rainfall probability, probably greater than 50% to 65% greater na magiging below average rainfall pa rin po tayo. So, malinaw na lamang na konti pa rin ang magiging mga buhos ng ulan sa mga susunod na araw, ayon yan sa mga ating global assessment monitoring. Samantala sa ating hydrological monitoring mula sa mga dams, stationary pa rin sa Angat, Ibo at Lamesa Dam, and so far ay tumataas naman yung kanyang level ng tubig. So far, naglalaro lamang sa 98.44 meters po ang taas nito. So wala tayong magiging problema dyan. Pero kay Magat Dam ay so far ay mula kahapon na nasa 175.92, ngayon ay sa 176.09. So mukhang nadadagdagan po ang level ng dam. Malapit na po siyang umabot sa pinaka-limit na rule curve elevation niya para mag-normalize. So konti na lamang para mag-normalize green na po itong si Magat Dam. Pero nanatiling medyo mababa, so medyo kinokontrol po ni MWSS ang pagdidistribute ng pressure ng NAWASA sa Metro Manila dahil para hindi masyado agad-agad kukulangin ang Magat Dam. And so far ay dagdagdagan at tumataas yung level ng Magat Dam. Hopefully ay umabot na nga siya sa pinaka-rule curve elevation niya para mag-normalize na po siya. Pero sa ngayon ay natiling way below pa rin siya sa 179.82 meters. Konti na lamang para umabot sa pinaka-level niya para maikukonsider na magiging tama lamang ang magiging level nito. So hopefully tuloy-tuloy yan mga folks. Pero nanatiling medyo kapos pa rin tayo sa level ng ating NAWASA mga folks. Sa ulat din doon, since kaninang 12 AM ay meron agad tayong mga ilang mga mahihina at mga moderate na mga paglindol. So far, wala pa naman tayo naitala ng mga magnitude 4.0 pataas ngayong araw mula sa data feed ni PBox. At kung sisilipin natin yung latest, hopefully updated na yung pinaka-historical earthquakes natin. At makikita natin, updated na po yung historical. At kung titingnan natin yung all-in-all na total earthquakes mula January hanggang March, hanggang nitong kasalukuyan na April, makikita natin ang total earthquakes ay nasa 3,602 po. Ang total earthquakes natin mula January hanggang April 2024 na po yan. So makikita natin, nasa total of 3,602. 3,432 dito ay magnitude 2.0 pataas. Magnitude 4.0 dito is 148 at 20 naman sa magnitude 5.0 pataas at dalawa rito ay nasa magnitude 6.0 pataas. Ito po yung kulay magenta. Ayan, yung dalawa na yan. So hopefully ay hindi masyadong marami yung mga mas malalakas sa maglindol. And so far ay wala naman tayong naitala na magnitude 7.0 pataas. Hopefully wag na pong umabot sa ganyang kalakas ng buong taon. At kung sisilipin naman natin yung month of March, dahil latest update na po siya, ayan, nasa total of 1,145 na nga po yan. At naipost ko na po yan sa aking Facebook page. So sa mga hindi pa nakakalam ay ito po ang total earthquakes natin ngayon. So medyo mas konti po yan, di gaya nung last February. So all in all, ulitin lamang natin, ang total earthquakes natin mula January to April ay nasa 3,602 na po na mga total earthquakes. From magnitude 2.0 pataas po yan hindi natin isinasama yung magnitude 1.0 dahil may tuturing ko nga po yan na isang silent earthquake o local earthquake lamang. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Martes, April 2, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, April 2, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit namin anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Silipin na lamang ninyo dahil dynamic na po yan lahat. Every second, every minute, nag-change ka agad yung sitwasyon ng ating weather condition sa bansa. At lalo na sa weather condition namin sa Caloocan, gamit ang aking weather station, pwede nyo makita yan na live at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.